5 minuto na lang. Pakiusap. Hew! Ano? Yang nakakasulasok na amoy. Amoy tae. Kadiri, nakakasuya ito? Oh, tofu? Ano ang sumira sa tiyan mo ng ganito? Ano? Hindi ikaw? Kung ganoon, kaninong kalat ito? Oh, ano? Ang kafe ay puno ng mga kapibara. Capi! Oh, ito ay wala na sa control. Hey, Happy! Paano ko aayusin ito? Hindi ako makapagtrabaho. Oh, pasensya na. Lily at Tofu, kumalat ang balita at lahat ng kapibara sa lungsod ay pumunta sa kafe para tumulong sa akin. Pero huwag mag-alala, magiging malinis ang lahat agad-agad. Oh, hindi ang auto cleaner. Capi! Oh, sa tingin ko pinalala ko pa. Tara na, mga kaibigan, lahat tayo. Ito ang kailangan ko. Ngayon, bukod sa pagde-decorate, kailangan ko pang maglinis. Ang baho. Sige, ayan na. Malinis na. Tofu, ano sa tingin mo? Tapusin na natin itong dekorasyon. Malapit na maging pinakasikat na kafe ito sa buong lungsod. Mga kaibigan, tandaan, ang buong dekorasyon na ito ay pwedeng gawin sa inyong mga lungsod dahil lahat ng kasangkapan na ginagamit namin ay libre. Sa huling episode, pinalamutian namin ang pasukan ng kafe, ang buong lugar ng paggawa ng kape, ang rehistro at ang display ng produkto at isang maliit na sulok na may lahat ng kailangan mo para maghain ng dekalidad na kape ng kapibara. Mga kaibigan, kung gusto ninyong patuloy akong gumawa ng mga libreng dekorasyon na tulad nito, kailangan ninyong mag-subscribe sa aking YouTube channel at pati na rin sa aking WhatsApp broadcast channel. Iniwan ko ang direktang link sa description. At ngayon, tapusin na natin ang pagdekorasyon ng Capybara Cafe gamit ang libreng kasangkapan. Yay! Tapusin natin ang maaliwalas na sulok na ito na kalahati pa lang ang nagagawa. Simula sa bulletin board na ito para mag-post ng mga tala. Kailangan lang palitan ang kulay nito ng mas kaakit-akit. Tapos na! Gagamitin natin ito bilang maliit na announcement board, kaya magdadagdag ako ng ilang tala na kinuha ko mula sa mga panel ng paaralan. Pero sa totoo lang, maaari mo itong palamutian ng kahit anong gusto mo. Huwag nating kalimutan magdagdag ng ilaw sa kisame. Bagay na bagay ito sa tema. Ngayon, simulan na natin ilagay ang mga mesa kung saan upo ang ating mga customer at mag-i-enjoy ng kanilang kape. Ang set na ito ay kinuha ko mula sa tindahan ng Muebles. Perfecto ito para sa 2 tao. Ngayon, palitan natin ang mga kulay ng 3 piraso. Sa tingin ko, kayumanggi at berde ang pinaka-iconic na kulay ng kafe na ito. Ano sa tingin mo? Perfecto! Ngayon, para tapusin ito, magdagdag tayo ng lalagyan ng napkin at isang maliit na pandekorasyong kandila. Tuloy na ba tayo, Tofu? Lipat na tayo sa pangunahing silid. Gustong-gusto ko ang puting brick na pader, pero ayokong magmukhang pare-pareho ang lahat. Kaya gagawin kong mas kapansin-pansin ang espasyong ito gamit ang wallpaper na ito. Hindi masama, di ba? Para sa sahig, patuloy tayong gagamit ng mga tile na may magaan na kulay. At para sa mga bintana, gagamitin natin ang parehong tono na pinili natin para sa mga baseboard. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pare-parehong hitsura ang buong kafe. Hey, Tofu! Ang galing mo! Lipat tayo sa kabila para simulan ang pagdekorasyon. Paano kung idagdag natin ang picture frame na ito? Medyo mapusyaw ang kayumanggi, pero kung papalitan natin ito ng berde, wow, talagang nagbabago. Gustong-gusto ko ito! Magdagdag tayo ng isa pang ganitong ilaw. Huwag kalimutang palitan ang kulay at buksan ito. Ngayon, maglagay tayo ng isa pang mesa para sa 2. Ngayong pagkakataon, pumili ako ng bilog na mesa at 2 pang ganitong upuan. Hey, Tofu! Mahilig lang talaga siyang tumalon mula sa isang lugar patungo sa iba. Mga kaibigan, personal kong gusto ang mga kafe na may iba't ibang uri ng kasangkapan. Sa tingin ko, nagpaparamdam ito sa kanila na espesyal sila. At iyan mismo ang vibe na gusto ko para sa lugar na ito. Sa tingin mo ba magagawa natin ito? Talagang umaasa ako. Idagdag natin ang lalagyan ng napkin, ang maliit na kandila, at tapos na. Paano kaya kung maglagay ng halaman sa tabi ng bintana? Ang isa mula sa apartment ay may napakatingkad na berde. Perpekto ito.
May shurigan. Bapas kawan dari yu kamalang pagdekorasyon. Wadya itong malilit na ilaw. Kaya nasip ko, bakit hindi magdagdag ng ilan sa tabi ng malaking bintana na ito? At hindi ako nagkamali. Ginagawa nitong napakainit at komportable ang buong lugar. Ngayon, gumawa tayo ng isa pang mesa sa pagkakataong ito para sa 3 tao. Ang mesa ay mula sa beach bungalow at ang mga upuan ay mula sa tindahan ng muebles. Mga kaibigan, paano kung isulat natin sa mga komento kung sino ang gusto nating isama sa pagbisita sa maliit na cozy na cafe na ito? Alam ko na ang sagot ko, sasama ako kay Tofu. At syempre, kasama kayong lahat kung maari. Ang pinakamatamis na komento na may pinakamaraming likes ay makakakuha ng higanting puso mula sa amin ni Tofu. Kaya sige, tingnan natin kung ano ang maiisip mo. Sobrang interesado ako. Sa mesa na ito, nagdadagdag ako ng mga orkidyas, isang lalagyan ng napkin, at isa pang maliit na kandila. Magpatuloy tayo sa isa pang mesa para sa 2. Kahit na, kung mas maraming tao ang gustong umupo, magdagdag lang ng ilang upuan, at ayos na. Pagsasamahin natin ang lahat ng maayos sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kulay, at handa na ang mesa. Gustong-gusto ko ito. Idagdag natin ang mga huling detalye tulad ng ginawa natin sa ibang mga mesa. At tapos na. Tofu? Nagulat mo ako. Hindi kita mahanap. Halika na, Tofu. Nawawala ka sa lahat ng kasiyahan. Tingnan mo, naglalagay kami ng isa pang ilaw sa kisame ngayon. Kailangan natin ng maraming ilaw. Sa tingin ko, kailangan ng bintanang ito ng isa pang maliit na halaman tulad ng idinagdag natin kanina. Ang ganda lang talaga nila. Para sa susunod na mesa, babaguhin ko ang mga bagay at gagamitin ang mga upuang ito. Medyo iba sila sa iba, pero ang ganda rin nila sa mesang ito. Mga kaibigan, malapit na nating matapos ang buong dekorasyon na ito. Kaya, simulan ng mag-isip, ano ang susunod na lugar na kailangan mo ng tulong sa pagdekorasyon sa iyong mundo? Nandito palagi si Tofu at ako para magbahagi ng masasayang sandali sa inyo at tulungan kayong magdekorasyon ng maganda sa inyong mga espasyo nang hindi gumagastos ng kahit ano. I-like kung mahal mo rin ang libreng dekorasyon tulad namin. Okay, nakikita mo itong maliit na sulok? Well, hindi ko ito hahayaang masayang. Kaya magdagdag tayo ng isa pang mesa para sa 2 dito. Ang layunin ay punuin ang cafe na ito ng mga tao, kaya kailangan nating sulitin ang espasyo. Kung mayroon kang iba pang ideya para sa mga bagay na maaari nating idagdag sa cafe na ito, sabihin sa amin sa mga komento. Sama-sama, gagawin natin itong kamangha-mangha at tapusin na natin ang mesa na ito sa lahat ng huling detalye. Dapat ba tayong magdagdag ng larawan dito? Oo! At mukhang maganda ito. Wow! Tofu, nakikita mo ba kung paano nagbabago ang lugar na ito? Kamangha-mangha. Ngayon, bumalik tayo sa puting pader na gawa sa brick at siguraduhing lahat ng trims at haligi ay kayumanggi ulit. Ayan na! Dahil ang susunod na kwarto ay magiging banyo, ilalagay ko ang kortinang ito dito para sa kaunting privacy. At upang paghiwalayin ang iba't ibang lugar. Sa tingin ko, magandang kulay ang puti. Tama, pati na rin ang laso. Oo, ngayon, sa dingding, ilalagay ko ang brown na estante mula sa housemaker pack. At sa ibabaw nito, maglalagay tayo ng dyaryo, isang maliit na halaman at isang cactus. Dahil gustong-gusto ko ang mga cactus, gamitin natin ang mesa mula sa mansyon. Tofu. Kulayan natin ito ng krema. Para sa mga upuan, pinili ko itong mga ito dito. At kung gusto mo ng paghalo ng mga estilo, sige lang. Tandaan, ang aking mga dekorasyon ay maaaring kopyahin ng eksakto o maaari mo lang gamitin bilang inspirasyon para sa iyong sariling mga ideya. Sa mesa na ito, maglalagay ako ng mga pakete ng asukal at isang maliit na kandila. Salamat Tofu! Makakatulong iyon sa atin na mailagay ang lahat ng mas madali. At sa wakas, ilagay natin ang halamang ito sa silid para magkaroon ng kaunting paghihiwalay sa pagitan ng banyo at ng lugar na ito. At ngayon, Tofu, oras na para sa banyo. Umasa tayong gagamitin ito ng mga kapibara. Pipinturahan din natin ang lahat ng detalye dito ng kayumanggi. Ayan na, at papalitan din natin ang sahig at gagawin itong kayumanggi. Tapos, na! Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano lumikha ng mas pribadong espasyo para sa banyo. Ang unang hakbang ay ilagay ang mga glass panel na kinuha ko mula sa Bubble Glam Kitchen sa mismong dingding. Ngayon, kailangan nating ilagay ang mga ito ng magkalapit upang makabuo ng isang parihaba. Kita mo, napakadali. Ngayon, maaaring medyo kakaiba ito, pero ilalagay natin ang shower sa harap mismo. Dahil ito ay isang saradong shower cabin, ito ay talagang gumagana tulad ng isang maliit na silid na may pinto para sa kapag kailangan ng isang tao ng privacy. Alam ko, ito ay isang sobrang cool na ideya. Pero syempre, para magamit ito ng maayos, hindi natin dapat kalimutan ng toilet. Bigyan natin ito ng mas madilim na kulay.
Perfecto! Para magdekorasyon ng kaunti, idagdag natin itong puting sangkawain na halaman. Siyempre, papel sa banyo. At napakahalaga, isang basurahan para hindi gamitin ng mga customer ang banyo bilang basurahan. Kailangan nating alagaan ang planeta. Ngayon, maaari nating isara ang pinto at tingnan ang resulta. Pero sandali, hindi pa tayo tapos. Ang maliit na halaman na ito mula sa apartment ay makakatulong na gawing mas kaakit-akit ang banyo. At baka pwede pa tayong maglagay ng isa pang halaman dito? Sa tingin mo, tingnan mo, hugis pusa ito. Ilagay natin ang lababo dito. At ngayon, maghanda para sa isang sobrang saya na dekorasyon na ipapakita ko sa iyo. Ang galing talaga! Are, ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang glam lava skirt sa likod ng sink cabinet sa parehong taas. Nakuha mo ba yon? Susunod, syempre, babaguhin natin ang mga kulay sa magagandang earthy na kayumanggi. Mahuhulaan mo ba kung ano ang ginagawa ko dito? Isulat ang iyong mga hula sa mga komento. Tingnan natin kung sino ang makakahula. Ngayon, ilagay natin ang tukan mula sa beach bungalow sa itaas ng estante. At kung ilalagay natin ang halaman sa ilalim, parang nakadapo ang tukan sa mga sanga nito. Ang paso ay mula sa furniture store at ang halaman ay galing sa pagtatanim ng binhi ng pipino. Ipaalam mo sa akin kung ano ang tingin mo sa ideyang ito. Guys dun, alirit nuts ding trade sabon dot ang puting wall hook madi dimension. Perpekto ito para isabit ang berdeng tuwalya mula sa furniture shop. At mga kaibigan, kulang tayo ng salamin. Ang isa na ito mula sa beach bungalow ay mukhang kamangha-mangha dito. At paano kung idagdag natin ang rug na ito mula sa furniture store sa sahig? Napakagandang... Sang-ayon. Sige, maliit na kaibigan, tapusin na natin ang pagdekorasyon sa huling silid ng kafe. Handa na ang mga customer para sa kanilang capybara coffee. Okay, mga kaibigan, tulad ng nakikita ninyo, ginagamit natin ang parehong pagbabago tulad ng ginawa natin sa nakaraang silid. Walang bago dito. Gagawin natin ang parehong bagay sa sahig. Perfecto! Gates. Ngayon, ayusin din natin ang huling maliit na lugar na ito. Pader na ladrilyo, baseboards, at bintana lahat ay kulay kayumanggi. At para sa elevator, kulay krema sa loob at kayumanggi sa labas. Tapos na, tofu! Ilagay natin ang lababo dito. Ilagay natin ang lampara mula sa mansyon dito at magdagdag ng isa pang maliit na lampara mula sa tindahan ng muebles. Dahil magiging espasyo rin ito para sa mga customer, maglagay tayo ng isa pang mesa para sa dalawa dito. Galing din ito sa mansyon. Mga kaibigan, alam kong naglalagay tayo ng maraming mesa, pero sigurado akong magiging patok ang lugar na ito sa Avatar World, kaya gusto kong magkasya ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Gustong-gusto ng lahat ang mga kapibara. Kung ikaw rin, mag-iwan ng brown na puso sa mga komento. Panghuling mga detalye na ngayon, ilagay natin ang kahanga-hangang puno na ito dito. Kailangang maging malaking bahagi ng lugar na ito ang kalikasan. Ngayon, ilagay na natin ang huling mesa. Dahan-dahan tofu. Para sa 3 tao ito. Hey, habang binabago natin ang mga kulay, ano sa tingin nyo ang tungkol sa paggawa ng cat cafe sa susunod? Magiging katulad din ito ng sa ngayon, pero puno ng mga cute na pusa na pwede mong yakapin at talagaan habang umiinom ka ng mainit na inumin. Kung mahilig ka sa pusa tulad ko, alam mong magiging paraiso iyon. At iyon mismo ang magiging isang pangarap na natupad. Para sa huling mesa na ito, magdagdag tayo ng maliit na kandila at ilang pakete ng asukal. Oh, tofu! Gawing maganda rin natin ang pader na ito. At wala akong maisip na mas maganda pa kaysa sa malaking salamin na ito. Tamang-tama ang sukat nito. Ang maliit na halaman na ito ay makakatulong na takpan ng ilang sticker ng hair salon. Oo! At kahit na hindi na gaanong maluwag dito, isisingit ko pa ang isa pang maliit na puno. At sa harap nito, ang komportabling upuang kulay krema mula sa mansyon na may malambot na puting unan sa ibabaw. Yay! Mga kaibigan, ito ay malaki. Nilikha lang natin ang isang ganap na libreng kapibara cafe ng magkasama. Sa kamanghamanghang lugar na ito, makakatikim ang mga customer ng pinakamasarap na capybara coffee sa buong mundo. At kung gusto nila, subukan din ang ilan sa pinakamasarap na mga pagkain. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang kinalabasan, bigyan ng like ang video at ipaalam sa akin sa mga komento kung aling bahagi ang paborito ninyo.
Oh, at kung gusto mong bisitahin ang aesthetic na cafe na ito at tulungan ang pamilya ng Capybara sa kanilang bagong negosyo, ilagay lang ang emoji na ito sa mga komento para magpareserba ng mesa. Halika na, sumali ka! Kailangan maging matagumpay ang bagong negosyong ito kahit ano paman. Hindi ako makapaniwala. Ito ba ang bago nating cafe? Na-stress ako. Pamilya ng Capybara, ano sa tingin ninyo sa resulta? Ganito ba ang nasa isip ninyo? Oh, hindi. Mas maganda ito. At lahat ng ito ay may libreng kasangkapan. Ikaw ay kamangha-mangha, Lily. Oh, ang saya ko. Hoy, hindi ba magsasalita ang asawa mo? Oh, kawawa naman. Huwag mo siyang sisihin. Wala lang siyang masabi. Well, dahil ako why don't you serve me one of those super yummy Capybara coffees? Oh, asahan mo yan. Tingnan natin. Isang maliit na capybara coffee dito. At syempre, isang tinapay para sa malambot na tokwa. Oh, maraming salamat. Walang anuman. $20 yon. Teka, sisingilin mo ba ako? Negosyo ay negosyo. Mahal. Oh, naiintindihan ko. Heto na. Sa'yo na ang sukli. Mga kaibigan, anong dekorasyon ang gusto ninyong gawin namin sa susunod? Si Tofu at ako ay nagbabasa ng lahat ng inyong mga komento. Mahal na mahal namin kayo.